Hi guys! Welcome back to Teen Inspired Stories channel. May napapansin ba kayo sa mga background ko? Yes guys! For the past week, wala talaga tayong video kasi super busy namin sa pag-renovate ng home office room ko na to. So, for today's video, I'm going to show you kung paano nga ba namin ginawa ang do-it-yourself na home makeover, home office makeover na ito. So, please watch and subscribe to this channel. Hello guys! This is my room for the past 4 years. Yes guys, simula na nag-work from home ako, ito ang home office ko. Sa dami ng priorities, hindi ko talaga naisip na i-renovate muna to. Kung alam nyo lang, grabe ang pinaranas sa akin ng 2024. Kaya sabi ko sa sarili ko, I want change. And I will start it by renovating this room. Kasi lagi ako dito nakatambay. Siyempre dito ako nagtatrabaho. Dito ako naghahanap buhay. So gusto ko mabago naman yung ambience ng room na to. I-improve para ma-excite naman akong pumasok, di ba? Nag-start kami sa wall. So please, if you want to follow this, do it yourself. Sukatin nyo muna yung wall bago mag-order ng wall cladding. So wall cladding yung nilagay ko dito kasi ayoko na muna ng paint kasi nagbabakbak siya. Mas mahal kasi yung wall cladding sa mga hardware. Kaya nag-order na lang muna ako sa Shopee. Base sa sukat ng available sa Shopee at saka sa sukat na kailangan namin. So, pinag-match namin yan hanggang sa mga buo namin kung ilan talaga yung wall cladding yung kailangan namin. So, putol-putol ito kasing darating sa atin, no? So, kinailangan namin ng 55 pieces na ganitong size. Sinabay na rin dyan yung boss stick at saka yung clips ng wall cladding sa order. 50 pieces na clips yung nagamit namin dito, and then hindi namin nangalahati yung boss stick na 200 or 100 gram. Para mas matibay, ginamitan namin siya ng barena. Binabarena namin yung may mga clips na part para hindi malaglag basta-basta yung wall cladding. Late na namin napansin na hindi na magka-match yung kulay ng wall cladding na na-order. So, kailangan baklasin yung ibang parts. Kaya mas maigi kung gagawa, kailangan dalawa yung kasama para may titingin kung pattern pa rin ba, naka-akma pa rin ba sa pattern yung design na ikinakabit para hindi nag-uulit. So, ang ginawa, tinanggal namin lahat yung linya na hindi sila magkatapat ng pattern ng kasunod niya. And then, binago namin lahat yung linya na yun, ikinabit ng bago na magkakarutong, magkakaparehas yung design. Kung katulad ko kayo na nagtitipid, of course, 'di ba, kahit mahirap, sige, push na lang natin at saka makakatipid naman. Compared doon sa, isang salpak nga lang, yung isang buong wall cladding, mahal naman, doble-doble yung magagastos. So, okay na to kahit putol-putol. Mas kapares lang din naman yan ng quality. Matrabaho nga lang. 2 days kami dito guys kasi yun nga, tinignan pa namin kung ilan talaga yung makukonsume na. Kasi nung una, akala ko isang side lang yung malalagyan ko, pero kaya naman pala na isang buo. Kaya naman ang budget ng isang buo. So, binuo na lang namin na isang area. Sakto dumating naman yung in-order ko sa Shopee na carpet para sa room na to. Kasi ang tagal-tagal ko nang tinitiis na gamitin yung maliit ko na carpet. Lagi kasing nasasabit dito sa office chair ko kapag gumagalaw ako or gusto kong umikot para mag-print. So, sabi ko, time na para bumili ng mas malaki na carpet na kakasya yung lahat ng gamit ko dito sa home office ko na to. So far, cute naman niya. 140 by 120 cm ang laki nito. The next day, dumating naman yung mga metal divider or yung mga iron dividers. So, kailangan silang i-assemble muna. Saka ilalagay or alamin kung saan sila pwedeng ilagay doon sa room. Supposed to be, dapat parehas to na white. Kaso, black yung pinadala ni seller. Kaya ibalik ko, sige na, inilagay ko na. Since marami naman akong items or decorations na pwedeng ilagay, babagay naman sa black na divider na to. Kaway-kaway sa mga nabudol dyan. Unfortunately, hindi ito ganun ka-sturdy, no? Hindi siya pwedeng paglagyan na mabibigat kasi
dili siya mayupi. So, yeah, for aesthetic purposes lang siya, but not for durability. Not recommended. Hindi ko siya recommend talaga. At umiiksena pa nga ang aking pusa. Ayaw niya talagang umalis dyan. Kailangan na namin ipatayo. Pero gusto niya talaga dyan maglaro. So, nakuha ko tong dalawang item na to for 1.4 kasama ng delivery, for shipping fee. Mas maliit nga lang itong white, no? Square lang yung size ng kanyang divider. Which is great kasi nailagay ko siya doon sa tabi ng table ko na maliit lang din naman kasi yung space. So, kasyang-kasya siya. Yun din yung kagandahan na nabili na yung mga gamit na ilalagay doon sa room para alam kung saang area siya ilalagay. Kung ano yung size na kailangan. So, yun yung kailangan niyo i-consider kung susundan nyo tong video na to. Matagal na kasi ako nakabili ng ibang mga gamit. Katulad nitong ilaw, katulad nitong mga boards na nakikita nyo dito sa mga videos ko, yung mga books. Lahat yan nauna ko ng mga nabili. Itong table, matagal ko nang nabili itong mga to. Itong patungan ng aking laptop. Matagal na. So, ang major na binili ko na lang dito is yung wall cladding at saka yung mga dividers. At saka yung carpet. The rest, dati na yung mga yan. Wala lang talaga sila sa ayos kasi nga wala akong mga mapaglalagyan. Meron, pero yung divider ko kasi wood. Ayoko na ng wood kasi naiiwan yung amoy niya dito sa aircon. So, pinalitan ko ng ganito. The next day, yung wall painting naman yung ginawa namin. Hindi ko na binago yung original na kulay ng room ko, guys, no? Kung ano yung nandyan, yun na. Kasi tight na nga yung budget natin. So, naglagay na lang ako ng design na pininturahan na lang namin. Spray paint ang yung gamit dito kasi matipid. Pagkatapos namin nag-spray paint, diretso linis na. Kasi ilang araw na talaga namin tinatrabaho yung pag-renovate ng room na to. Ito yung kagandahan na maliit lang yung room, maliit lang yung i-renovate, maliit lang yung gastos. Maliit lang hindi nyo lilinisan, right? So, nailagay ko na yung carpet. Then, sinunod namin yung mga dividers. Then, yung lagayan ng printer. Para kang pumasok sa ibang lugar, guys. Nakakatuwa talaga. Ang sarap mag-work sa ganitong ambience, sa ganitong area. Grabe, pinahirapan ko yung sarili ko na ilang taon, no? If you like this video, please like, share, and subscribe to this channel. Thank you so much!